Ayan, isang pinagpalang umaga po sa ating lahat. Ayan, masaya po ba kayo na naririto kayo sa bahay-sambahan ng Panginoon? Parang mahina po, sigaw po natin ng Hallelujah! Ayan, so tunay nga po na kay buti ng ating Panginoon. So 10 buwan po yung nakalipas na hindi po niya tayo pinabayaan. Tayo po ay kanyang pinagpala. Ayan, so basahin ko lang po yung salita ng Panginoon na matatagpuan po sa Exodus chapter 20 verses 8 to 11. Lagi mong tandaan at ilaan para sa akin ang araw ng pamamahinga. 6 na araw kang magtatrabaho at tapusin mo ang dapat gawin. Subalit ang 7 araw ay para kay Yahweh na iyong Diyos. Ito ay araw ng pamamahinga. Sa araw na ito ay huwag magtrabaho ang sino man sa inyo. Kayo, ang inyong mga anak, mga aliping lalaki o babae, ang inyong mga alagang hayop, ni ang mga dayuhang nakikipamayan sa inyo. Verse 11, 6 na araw kong nilikha ang langit, ang lupa, ang mga dagat, at ang lahat ng nasa mga ito. Ngunit na mahinga ako sa 7 araw, kaya ito'y aking pinagpala at inilaan para sa akin. Kaya tayo po ay pinagpala ng Panginoon sapagkat ang araw na ito ay pinili po natin para tayo ay makapagbalik ng pasasalamat at papuri sa ating Panginoon. So sa oras pong ito, inaanyayahan ko po ang lahat na tumayo at pangunahan po tayo ng worship team. So Jesus, patuloy po tayong magay sa diwa at presensya ng ating Panginoon. Lord God, maraming salamat po sa napakabuting araw na ito na pinagkaloob mo po sa amin. Ganun din po, Panginoon, salamat po sa katagumpayan po ng buwan ng Oktubre na kami po ay inyong iningatan at kinabayan. Tunay nga, Lord, ang laman lamang po ng aming mga puso ay pasasalamat sa iyong dakilang pag-ibig sa aming mga buhay. Kaya Lord, patuloy ka naming sinasamba at pinupuri, Panginoon. Yes, so Jesus. Hallelujah. So Lord, worship you, Jesus. Nanunumbalik sa paglingap, dinadalangin ang iyong pagtangka.
maghari ka sa buhay ko, sa puso ko. Panginoong Jesus, maghari ka, O Diyos, maghari ka, maghari ka. Panginoong Jesus, maghari ka sa buhay ko, sa buhay ko, sa puso ko. Panginoong Jesus, maghari ka. Ating pumawitin, maghari ka, O Diyos, maghari ka, maghari ka. Panginoong Jesus, maghari ka sa buhay ko, sa buhay ko, sa puso ko. Panginoong Jesus, maghari ka, maghari ka, maghari ka, maghari ka. Panginoong Jesus, maghari ka sa buhay ko, sa puso ko. Panginoong Jesus, maghari ka. Panginoong Jesus, maghari ka. Panginoong Jesus, maghari ka. Yes, oh Jesus. Isang pinagpalang umaga po sa buhay ng bawat isa at lalong higit sa ating Diyos na buhay. Handa na po bang magpunan
pumalakpak at patuloy nating itaas ang ating mga kamay sa pagpupuri sa Kanya dahil tunay ngang napakabuti ng ating Diyos. Nais kong umawit ng papuri't pagsamba, kasabay ng damdaming may kagalak ang dala. Kumakampay itong kamay, pumapadyak itong paa, puso'y nagdiriwang umaawit ng pagsinta. Nais kong umawit ng papuri't pagsamba, kasabay ng damdaming may kagalang ang dala. Kumakampay itong kamay, pumapadyak itong paa, puso'y nagdiriwang umaawit ng pagsinta. Palakpak mo ang iyong mga kamay, palakpak mo ang iyong kamay, sumayaw ng wala humpay, sumigaw ka ng papuri sa iyong Diyos na buhay. Palakpak mo ang iyong kamay, sumayaw ng wala humpay, sumigaw ka ng papuri sa iyong Diyos na buhay. Ako ay nananalig sa iyo, Hesus Kristo, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Dahil sa iyo may tagumpay, sa buhay ko iwagayway, puso'y nagdiriwang umaawit ng pagsinta. Palakpak mo ang iyong kamay, kapatid, palakpak mo ang iyong kamay, sumayaw ng walang humpay, sumigaw ka ng papuri sa iyong Diyos na buhay. Palakpak mo ang iyong kamay, sumayaw ng walang humpay, sumigaw ka ng papuri sa iyong Diyos na buhay. Palakpak mo ang iyong kamay, sumayaw ng walang humpay, sumigaw ka ng papuri sa iyong Diyos na buhay. Palakpak mo ang iyong kamay, sumayaw ng walang humpay, sumigaw ka ng papuri sa iyong Diyos na buhay. Ano pa bang hindi niya naibibigay? Ano pa bang hindi mo natatanggap? Buhay at pag-ibig sa iyo ay inalay, kaya't magsaya ka, papuri sa Kanya. Ano pa bang hindi niya naibibigay? Ano pa bang hindi mo natatanggap? Buhay at pag-ibig sa iyo ay inalay, kaya't magsaya ka, papuri sa Kanya. Palakpak mo ang iyong kamay, sumayaw ng walang humpay, sumigaw ka ng papuri sa iyong Diyos na buhay. Palakpak mo ang iyong kamay, sumayaw ng walang humpay, sumigaw ka ng papuri sa iyo. Palakpak mo ang iyong kamay, sumayaw ng walang humpay, sumigaw ka ng papuri sa iyong Diyos na buhay. Palakpak mo ang iyong kamay, sumayaw ng walang humpay, sumigaw ka ng papuri sa iyong Diyos na buhay. Diyos na buhay. Yes, Jesus. Patuloy kaming aawit sa iyo, Panginoon. Maawi, nagpupuri, nagdiriwang ang lahat. Papuri kaya
papuri kay Yahweh. Yahweh, lumalapit sa presensya mo, nagpupugay ang lahat. Papuri kay Yahweh. Yahweh, Yahweh, sa lahat ng oras, sa bawat araw, pinupuri at sinasamba. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, di nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, di nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, di nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Yes, hallelujah. Tuning ang ikaw ang aming Ama, ika'y nag-iisa, ika'y walang katulad, Ama. Kaya't alam namin pupunuin mo ng pagpapala ang buhay ng bawat isa, at sabay-sabay naming sasalubungin ito ng walang hanggang pasasalamat, Panginoon. Hallelujah. Pagpapala'y bumubuhos na, Yahweh, Yahweh, sa ngalan niya'y may kagalingan. Sa Kanya'y may tagumpay. Isigaw ng lahat ng nilalang. Pagpapala'y bumubuhos na, Yahweh, Yahweh, sa ngalan niya'y may kagalingan. Yahweh, Yahweh, sa Kanya'y may tagumpay. Yahweh, Yahweh, isigaw ng lahat ng nilalang. Yahweh, Yahweh, ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, di nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, di nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, di nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. So Jesus, thank you Lord. Thank you Father God. Hindi nga Panginoon na ikaw lamang ang aming tunay na Diyos. Dahil sa iyong biyaya at pag-ibig sa amin, Panginoon, sa bawat araw ay aming nakakayanan, Panginoon. Kaya patuloy ka po namin, O Diyos, pinupuri at pinapasalamatan, Panginoon. Tunay nga, O God, na kahit kami ay hindi karapat-dapat, pero dahil sa iyong dakilang biyaya sa aming buhay, kami ay nananatiling naririto, Panginoon. Nananatiling nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo. Hallelujah. Yes, so Jesus, we worship you, O God. Yes, so Jesus, we worship you, Lord. Dinggin mo, aming Ama, itong dalangin na aming inaalay. Pawiin mo ang puso
Jesus. Di masusukat, di nagkukulang. Pag-ibig mo'y sapat sa amin kailan pa man. Lumalabis, umaapaw, kagandahang loob na sa amin naglikas. Di akalain, Panginoon, di akalain, tulad ko'y mamahalin, ngunit pag-ibig na wagas ang iyong hatid. Di akalain, tulad ko'y mamahalin, ngunit pag-ibig na wagas ang iyong hatid. Hindi kami karapat-dapat, ngunit buhay-buhay iyong inalay. Sa kabila ng lahat, iyong tinanggap, tinawag mo kaming iyong anak. Hindi kami karapat-dapat, ngunit buhay-buhay iyong inalay. Sa kabila ng lahat, iyong tinanggap, tinawag mo kaming iyong anak. Tinawag mo kaming iyong ating pumuwitin. Di akalain, tulad ko'y mamahalin, ngunit pag-ibig na wagas ang iyong hatid. Di akalain, tulad ko'y mamahalin, ngunit pag-ibig na wagas ang iyong hatid. Hindi kami karapat-dapat, ngunit
kabila ng lahat, iyong tinanggap, tinawag mo kaming iyong anak. Sa kabila ng lahat, iyong tinanggap, tinawag mo kaming iyong anak. Ating pong awitin. Hindi kami karapat-dapat, ngunit buhay mo ay iyong inalay. Sa kabila ng lahat, iyong tinanggap, tinawag mo kaming iyong anak. Kami tinawag mong anak, Panginoon. Maraming salamat po sa iyong dakilang pag-ibig sa aming buhay. Kami yung naging anak, oh God. Yes, oh Jesus, we worship you, Lord. Hallelujah. Yes, oh Jesus. Bawat oras, walang hanggang pagpupugay ang inaalay ng mga anghel at nilikha. Isang tinig na malugod na pagsamba. Banal ang Panginoon, banal ang Panginoon. Hallelujah, purihin ka, dakilang hari, luwalhatiin ka, makapangyarihan, kataas-taasan. Ikaw ang Diyos magpakailanman. Diyos, kailanman. Bawat oras, walang hanggang pagpupugay ang inalay ng mga anghel at nilikha. Isang tinig na malugod na pagsamba. Ating pong awitin, banal ang Panginoon, banal ang Panginoon, banal ang Panginoon. Hallelujah, purihin ka, dakilang hari, luwalhatiin
papupurihan, sambahin ang iyong pangalan. Bukas ngayon, maghari ka. Maghari ka, sa iyo ang karangalan. Lubos ang kabutihan. Bukas ngayon, maghari ka. Maghari ka, ika'y papupurihan, sambahin ang iyong pangalan. Bukas ngayon, maghari ka. Hallelujah, purihin ka. Dakilang hari, luwalhatiin ka. Makapangyarihan, kataas-taasan, ikaw ang Diyos mapakailanman. Oh, hallelujah! Hallelujah! Purihin ka. Dakilang hari, luwalhatiin ka. Makapangyarihan, kataas-taasan, ikaw ang Diyos magpakailanman. Ikaw ang Diyos magpakailanman. Ikaw ang Diyos So Jesus, hallelujah, purihin ka. Di pong awitan ng Panginoon. Yes, so Jesus, kataas-taasan, ikaw ang Diyos magpakailanman. Ikaw ang Diyos magpakailanman. Ikaw ang Diyos magpakailanman. Sound. Tulad po, O Diyos, ng aming inawit, hindi man po kami karapat-dapat, pero salamat po sa inyong habag at grasya ay inabot nyo kami, pinatawad, iniligtas, nagkaroon kami ng buhay na walang hanggan, naging anak mo kami, nakasulat po ang aming pangalan sa aklat ng buhay, at tinatakan kami ng banal na Espiritu. Kaya maliwanag na ang direksyon namin sa buhay. Salamat po, O Diyos. Kami po'y nagpapakumbaba. Thank you. Dahil isa pong pribilehiyo na nabubuhay kami sa mundong ito. May lakas, nakakakita, nakakarinig, nakakalasa, nakakalakad. Thank you sa dinadagdag niyo pong buhay sa amin. At muli ngayong umaga, samahan niyo kami. Salamat po sa inyong salita na nagbibigay sa amin ng direction para lagi kami makabalik sa inyong kalooban, sa inyong purpose sa aming buhay. At lagi naming sinusuko sa inyong aming buhay sapagkat alam namin kayo po may control ng lahat ng bagay sa mundong ito. Wala kaming pwedeng panghawakan sa mundong ito, kundi sa inyo lamang nakasalalay ang lahat ng bagay. Sabi niyo po sa Kawikaan 19:21, ang mga tao, maraming pinaplano, maraming iniisip, maraming binabalak, ngunit ang kalooban mo pa rin ang siyang magaganap. Kaya salamat po dahil ang inyong salita
ay karunungan sa aming buhay. Bless nyo kami at patuloy, hindi lang kami, lahat ng mga sumasamba ngayong umaga sa Luzon, Visayas, Mindanao, sa iba't ibang bansa, ang buong Body of Christ, pagpalain nyo, ang lahat ng Pilipino, ang pamilyang Pilipino, i-bless. Thank you sa meron kaming bansang Pilipinas na tinitirahan. Salamat, meron kaming bayan, barangay, lalawigan na aming tinutuntungan, O Diyos. Salamat sa mga kabuhayan. Salamat sa spiritual family, biological family. Thanks for everything sa mga spiritual na kaloob, mga trabaho. Thank you sa mga anak na ipinagkaloob niyo po sa mga magulang. Salamat din sa aming mga magulang. Thank you. We are blessed. O Diyos, samahan niyo po kami. Anoint us, consecrate us, empower us. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen. So, glory to God. Ano po, alam ko po yung iba ay mga puyat. Yung iba ay baka nakahiga pa. Ano. Pero salamat, naririto po kayo sapagkat nilikha tayo ng Diyos para mahalin siya. Ano, kaya sinamba natin siya. Ano, pinuri natin siya. At napakaganda po ng mga inawit natin. Ano, yung mga inawit natin ay panalangin, mensahe na. Ano ho, habang tayo po'y sumasamba. Kaya palakpakan po natin ang Diyos sa buong music team. So, glory to God. At nagagalak po tayo dahil marami po tayo nakasama ngayon na nakabakasyon ngayon, galing sa trabaho at naririto po sila. Ano po? Kaya glory to God. At salamat din po sa walang sawang pagsuporta ni Kuya Nestor, Pastor Raesa. Nandiyan po, kahapon pa kami magkakasama. Amen? At salamat doon sa mga naalala nating mga loved ones. Na nasa piling na ng Diyos. At naalala natin kahapon hanggang ngayon, siguro mayroon pa nasa sementeryo. Pero salamat dahil ang Diyos naman ang nagregalo ng pamilya. Ano po? So tayo po ay nakikiramay din dun sa pamilya ni Konsehal Dante na yumao si Kuya Buda. At so, nabiglaan. At si Kuya Buda kasi, minsan siya ang inuusap ko, siya ang nagbubumba ng mga damo diyan. Pag may gusto ko po ako ipatanggal na sanga, yung mga itinanim diyan ni Tatang na puno, ay siya po magaling umakyat. At nakita ko, napakalakas po niya na yung mga magbabatak dito ng kariton, ng palay, yung mga may kalabaw, baka isa siya sa pinakamalakas. Pero, nabigla po tayo dahil isang araw ay bigla na lang siyang nawala, inatake sa puso. Kaya nakikiramay po tayo sa buong family. So, ganun po talaga. Hindi natin control ang lahat ng bagay. Amen. Hindi natin control ang buhay natin. Hindi natin control ang ating pamilya. Kahit anumang bagay sa mundong ito, maging sa ating bansa, ang Diyos lamang talaga ang may control. Di ba sabi po doon sa Santiago 5:13 to 15 ay, ang buhay parang usok lang. At walang nakakaalam ng buhay natin sa hinaharap. Sabi po doon ay, dapat sabihin natin kung loloobin ni Lord. Kasi di ba sabi doon yung istorya noon, may plano po yung tao sabi niya, ganitong taon, ganito ang mangyayari sa akin, pupunta ako sa lugar na ganito, kikita ako ng ganito. Pero sabi doon, hindi natin alam yung araw po ng bukas. Minsan nabibigla na laan tayo. Ang mahalaga, ipagpaubaya natin sa Diyos ang control. Amen? Maliwanag po yung Kawikaan 19:21. Ang mga tao, maraming pinaplano, maraming binabalak at iniisip. Pero ang kalooban pa rin ng Diyos po yung magaganap. Kasi ang tao, maraming gusto Maraming gusto mangyari, maraming pangarap. Di ba? Kaya nga, ang social media maingay. Kasi may kanya-kanyang gusto mangyari Pero maliban lang na ipahintulot ng Diyos ang lahat ng bagay. Kaya siya pa rin na may control. Ang trabaho na natin, manalangin, gawin yung sinasabi po ng salita po ng Diyos. Amen? At siyempre ako po yung nagpapasalamat din dahil
kaarawan po ng aking may bahay, si Mrs. Ano ho. Glory to God. At siyempre, kung hindi siya yung napangasawa ko, baka hindi na rin ako nagpapastor. Ano ho. Kaya ako po yung nagpapasalamat dahil very supportive po siya sa lahat ng bagay. Ano, ang dami natin pinagdaanan na dito sa paglilingkod. Naranasan natin yung pandemya. Nung araw, iniisip ko rin, baguhin ng Pampanga. Pero maraming itinuro ang Diyos. Ano ho, marami po akong natutunan at nakita ko po na kapag yung asawa mo ay nakasuporta po sa inyo, ay epektibo. Amen? Epektibo po ang ministry. Hello? So, hindi ko alam na pupunta po ako dito sa Pampanga, mapapangasawa ko si Mrs. Ginamit si Pastora Esa. So, salamat sa Lord dahil ang Diyos po may plano. Hindi ko po pinalana na pumunta rito sa Pampanga, pero ang Diyos may gusto eh. May magagawa ba tayo pagka ang Diyos may gusto? Amen? Pagka gusto ng langit, kahit hindi mo ipilit. Amen? Hello? Palakpakan po natin ang Panginoon. Sabi mo siyang katabi, pinagpala ka ng Diyos. So ngayon pong umaga, ako po yung nagpapasalamat din sa patuloy niyo pong pag-share. Marami pong naaabot po ng salita ng Diyos. Hindi lamang dito sa Pilipinas, sa ibang bansa. Ako po ay nagpapasalamat din. Tinext po ako kahapon. Kasi maghapon hindi ko nabuksan yung cellphone ko. Pagbasa ko, may message po sa group chat si Sir Joel Gorospe. Siya po ay matagal na pong announcer ng radio. Parang 774 yata yun, WWH yata yun. So parang mga DCRH yun. Sabi niya sa akin, Pastor, bakante ka ba bukas ng 8:30 hanggang 10 o'clock? Ay, sabi ko, Sir, kung gawain po namin, may mula 8:30 hanggang 11:30. So, sabi ko, why po, Sir? So, tumawa siya. So, kaibigan po natin yun. No? At nagpapasalamat po tayo sa Diyos dahil ang Diyos po ay kumikilos dahil sa ating pag-share ay marami po nakakakilala kay Lord at hindi ko po alam. Kaya shout out po dyan kay Sir Joel Gorospe sa station po ng radyo. So, glory to God at papasalamat din tayo kay Ate Maika. Nandiyan si Ate Maika. No? Kasama si Elijah. Ayan, galing po silang Amerika. So, anak po yan ni Kuya Ontel at Iseris. Salamat po, nakabakasyon po sila. At nakasama po natin sa lugar pong ito. So, Ate Ayen. Si Ate Ayen, nandito, anak ni Ate Vivian. Glory to God. So, salamat po sa inyo, yung mga nakabakasyon ngayon. Thank you sa Panginoon. Tayo po yung nakakasama-sama. At alam natin na sa panahon ito, ang pinaka-importante na po ngayon ay relationship sa Lord. Amen. Iyan na po yung pinakamahalaga sa buhay natin. No? Kasi hindi natin control ang lahat ng bagay. Hindi natin alam ang araw ng bukas, yung mangyayari. Pero kung tayo konektado sa Diyos, ano man mangyari, ay ligtas po yung ating kaluluwa. Hindi po tayo, yung salita kasi ng Diyos ay tunay totoo Sabi sa 1 John 2:17, mapaparam ang sanlibutan at lahat ng kinahuhumalingan nito. Ngunit ang sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Kasi ito pong lupa, temporary lang ito, lilipas po ito. Amen? Iedad tayo. Amen? At hindi tayo laging bata, iedad po tayo. Pero ang mahalaga, sabi sa Philippians 3:20, langit po ang totoo nating tirahan. Ito po'y temporary lamang. Ito po'y preparation lamang. Habang tayo nasa lupa, piniprepare natin ang ating puso para pagbabalik ng Panginoon ay ready tayo. Sabi mo siyang katabi, ready ka na ba? Amen. So, ngayon po umaga, ang topic po natin ay overcoming offended heart. Yan. No?
So, bakit ba ito ang topic natin ngayong umaga? Ano ho? Tagumpay laban sa pusong nasaktan. Kasi ngayon po, kung mapapansin niyo po, manood ka lang sa social media, mapuprobo ka na. Amen? Hello? Minsan magagalit ka, maiinis ka sa naririnig. Amen? Pero salamat sa Lord dahil ang mga tumanggap kay Jesus ay tinatakang ng banal na Espiritu. At ang conviction palagi ng banal na Espiritu ay ingatan ng ating puso. Amen? Sabi po dun sa Proverbs 4:23, ingatan natin ang ating puso dahil ito po ay bukal ng buhay. Amen? So, overcoming offended heart. Wala pong exempted dito. Lahat tayo, ako, tayong lahat. Habang tayo nasa lupa, ay maranasan natin na minsan masaktan ng ating puso. Amen? Tanungin niyo ako bakit? Sinabi yan ng Panginoon Jesus Sabi po ng Panginoon Jesus dito sa John 16:33, sinabi ko ito sa inyo upang kayo magkaroon ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin. Magdaranas kayo ng kapighatian sa mundong ito, ngunit tibayan ninyo ang inyong loob. Ibig sabihin na kasama, konektado na sa puso, iyon. Tibayan nyo na ang inyong loob. Sabi mo sa katabi, tibayan nyo ang inyong loob. Amen? Napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. So, walang exempted. Ako, tayong lahat, minsan makaranas tayo ng offended. Amen? Alam niyo po, lagi niyo namang narinig to sa akin, paulit-ulit na lang ito. Pero ito tumatak sa puso ko, yung 3 N. Amen? Di ba? Nagmahal, nasaktan, nakakilala sa Panginoon. Amen? Marahil po ay isa tayo sa naranasan natin yung 3 N. Tanungin mo yung katabi mo kung naranasan niya yung 3 N. Marami po sa mga kabataan. Amen. Kasi nung ako'y binata, naranasan ko ring masaktan. Amen. Hello. Pero totoo ito yung 3 N Nagmahal, nasaktan, nakakilala sa Panginoon. Salamat nasaktan tayo. Kung hindi tayo nasaktan at nagmahal, hindi tayo makakakilala sa Panginoon. Amen? Kaya sa mga anak ng Diyos, sabi nga sa Roma 8:28, lahat ng bagay ay gumagawang nagkakalakip-lakip, nakakatagni-tagni sa lahat ng umiibig sa Kanya. So, tanong niyo po ako, ang Panginoon Jesus ba nasaktan din? Nasaktan po siya. Nung siya po nasa lupa, mas matindi nga yung, hindi lang sakit, sugat pa. Amen? Alam niyo po, ang Panginoon Jesus, nung siya nakapako na sa krus, sinaksak siya ng sibat. Nung siya po yung sinaksak ng sibat sa tagiliran, tumama po sa puso. Yung po yung ikinamatay niya. Tinamaan po yung puso niya. Lumabas nga doon tubig at saka dugo. Ang tanong, bakit nawasak ang puso ng Panginoon Jesus? Amen? Para po ang mga pusong sugatan ay mapagaling. Amen? Nasaktan ang kanyang puso. Nasugatan ang kanyang puso. Para tayo ay magsigaling. Nasa Bible ba yan? Yan po yung text natin. Sa awit 147 verse 3, sabi po rito, at ang mga pusong wasak ay kanya ring lulunasan. Ang natamo nilang sugat ay bibigyang kagalingan. Amen? Kaya sa presensya ng Panginoon Jesus, may kagalingan. Sabihin mo nga sa iyong katabi, sa presensya ng Diyos, may kagalingan. Kanina pa lamang po, alam niyo po, kanina habang tayo sumasamba, nahihil na tayo Amen? Pagka pinili natin na sambahin siya, may nangyayari na sa spirit realm. Niyayakap na tayo ng presensya, mga ating mga dalahin, inaalis ng Diyos yun. Binibigyan tayo ng kapayapaan. Amen? At muling pinaliliwanag ang ating kaisipan upang bumalik tayo doon sa kalooban ng Diyos. Amen? Sa kanyang mga salita. How to overcome when you have offended heart. So, paano daw natin ito ma-overcome? Paano natin mapagtatagumpayan ang mga pusong nasaktan. Yan. Amen? So, 3 silamang ito, kaya madaling tandaan. Sabi mo sa iyong katabi, madaling tandaan, 3 silang.
Unang C. Choose to forgive always. Amen. Piliin natin laging magpatawad. Lagi. Sabi mo sa katabi, lagi. Kasi nga nasa mundo tayo na makasalanan. Imperfect po ang mundong ito. Paglabas mo pa lamang dito, nagdadrive ka, pwede kang masaktan. Amen? Pwede may pasaway na driver na tayo po ay masaktan ng ating puso. Kaya nga, kung hindi natin pipiliin lagi magpatawad, mananatili sa ating puso ang kasakitan. Sabi po rito sa Colossus 3:13, sabi po rito, Colossus 3:13, magpasensya kayo sa isa't isa at magpatawad kayo kung may hinanakit kayo kanino man. Magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. Amen. Tayo po'y pinatawad ng Panginoon. Amen. Sino tayo para hindi po magpatawad? Kanina habang sumasamba tayo, naalala ko yung dati kong buhay. Amen. Kasi nung araw po, ang totoo niya, tagawasak din ako ng buhay ng tao Pero salamat po ngayon, tagabuo na. Dahil ang Diyos po ay mabuti. Bagaman hindi tayo perfect, nagkakamali, pero nandyan yung Holy Spirit na kapag may mali tayo, kaagad niyang sasabihin sa atin, mali yung ginawa mo. Amen? Kaya nga sabi sa 1 John 3:9, ang mga anak ng Diyos, hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Kasi may Holy Spirit na nagsasalita, kumukumbikta sa atin, tapos tatambalan pa natin ng salita ng Diyos. Grabe. Kwan ito. Talagang nandun na po yung perfect will ng Lord. Palakpakan muna natin, Panginoon. Napaka-seryoso po natin. Isa na po siguro na napakahirap na desisyon sa buhay ay ang magpatawad. Ano po? Ano po? Hello? Agree po ba kayo doon? Lalo na po kung ang isang taong nasaktan ay nakakaramdam pa ng sakit sa puso. Sabi nga po ng iba, it takes time to forgive someone. Totoo po yun At kung minsan, kailangan natin ang proseso bago magpatawad. Alam niyo po, buti pa nga po yung mga bata yung mga bata, nakikita niyo mga bata dyan. Minsan naglalaro sila, nakakasakitan sila. Nagkakaiyakan pa. Amen? Pero maya-maya magkakabati na uli. Hello? Kaya pala sabi ng Panginoon Jesus, maliban na kayo ay tumulad sa ganitong bata. Hindi kayo papasok sa karyaan ng Diyos. Kasi yung bata wala pong mali siya. Hello? Di ba, nakikita ko minsan yung anak ni Kuya CJ, minsan grabing umiyak. Pero mamaya magkakasama na uli sila. Amen? Pero sa matanda ay napakahirap. Amen? Sabi nga po nung isang nag-joke, bakit mahirap sa matanda ang magpatawad? Joke po ito niya, sabi niya ay, dahil daw po ang matanda ay marami na pong kinain na fried chicken. Amen? Hello? Pag matanda ka na, minsan, tinitingnan na natin ang status ng ating buhay. At kung minsan, marami na tayong ikinukonsider, kaya mahirap magpatawad. Hello? Isang pastor po ang nag-joke, sabi niya ay, ang ampalaya daw po ay masarap. Ulitin ko, no? Ang masarap daw po sa ampalaya ay ang ampalayain. Amen? Sabi mo nung isang pastor, Siyempre, hello, malaya sa sakit ng loob. Malaya sa galit. Malaya sa mga bagay na hindi tama. Ang pagpapatawad ay malaking tulong na rin sa ating mga sarili. Hello? Sabi ng isang mananampalataya, anak nandyan yan. Kung mayroon lamang yumaman sa hindi pagpapatawad
ay maaring hindi na rin ako nagpatawad. Hello? Kung minsan, kung hindi po tayo magpapatawad, ay sumasakit ang ating kalooban. Wala tayong peace of mind. No? So, nasa lupa pa tayo eh. Talagang ang buhay Kristiyano ay pakikibaka. Sabi mo sa katabi, ang buhay Kristiyano ay pakikibaka. Pwedeng sa kaklase mo, pwede sa katrabaho mo. Saan ka man pumunta? Laging may laban sa buhay. Sabi po rito, ayan, mas payapa ang buhay ng isang taong paulit-ulit na nagpapatawad kaysa isang beses na lumaban na nawalan ng kapayapaan sa buhay. Totoo ba ito? Hello? Siyempre, lahat pipiliin natin na magpatawad. Isang beses ka lang lumaban, grabe, buong buhay mo na. Daladala mo yun. Hello? Pero kung maging lifestyle natin ito, mamaintain natin yung kapayapaan. Alam niyo po, may istorya dito sa Bible, sa Mateo 18:21-35. Hindi ko na po babasahin. Ito po yung talinhaga tungkol sa lingkod na hindi marunong magpatawad. Mababasa niyo po yan sa Mateo 18, verse 21-35. Ano po? Ang istorya po nito, nagtanong si Pedro. Ito po isang talinhaga. Nagtanong po si Pedro. Sabi niya sa Panginoon Jesus, Panginoon, makailang ko po bang patatawarin ang taong paulit-ulit na nagkakasala sa akin? 7 po ba? Sabi po ni Pedro. Kasi po noon sa mga Hudyo, ang kaugalian noon, sa isang araw, kailangan 3 beses mong papatawarin ang nagkakasala sa atin. Sa culture po noon. Piling po ni Pedro, yung sinabi niyang 7, generous na siya. Amen? Kasi 7 eh. Para bang piling niya na, madami na ito, siguro sobra na ito sa umiiral na batas. Pero alam niyo po ba ang sagot po ng Panginoon Hesus? Ang sabi po ng Panginoon Hesus, hindi 7, kundi sabi niya, 70 ulit na 7. Ibig sabihin po noon ay 490 times. Hello? Parang sinabi po ng Panginoon Hesus na hanggang kaya mo. Unlimited. Hello? Walang hanggang pagpapatawad. Ano po? Dito po dun sa istorya pong ito ng Mateo 28, verse 21 hanggang 35, di ba ito po yung istorya na, siyempre may 3 karakter dito. Ang una pong karakter, yung nagpatawad, si Lord po yun. Yun namang isa, na lingkod niya na nagkasala ay yun naman po yung pinatawad. At yun namang isang lingkod na pinatawad siya ng Diyos, pero hindi siya nagpatawad. So, 3 karakter. Nagpatawad, pinatawad, at hindi po nagpatawad. Kasi ito po yung tagpo na, di ba, pinatawag niya lahat yung may utang po sa kanya. At yung una po ay may utang po na milyon. Milyon po yung utang. Ngayon, sabi nung pinagkakautangan, kailangang ibenta mo yung mga kabuhayan mo, pati yung pamilya mo, para makabayad ka sa aking utang. Ang ginawa po ng lingkod na ito, siya po ay nagmakaawa, siya po ay nakiusap, at nahabag po yung kanyang amo. So, hindi po siya nabilanggo. Sabi po nung amo, kung hindi mo mababayaran yung utang mo, ibibilanggo kita. Pero nakiusap, nahabag po yung kanyang amo, pinatawad po siya. Ngayon, itong pinatawad na ito,
Pag alis niya doon sa kanyang amo, nakasalubong naman niya yung may utang na daan-daan lang. Medyo mababa. Sabi mo sa katabi, medyo mababa. Ang ginawa niya po ay sinunggaban niya. Sabi niya ay, magbayad ka ng utang mo. At kung hindi ka makakabayad, ipabibilanggo kita. Ay nakiusap po, ay hindi po pinagbigyan. So, ang ginawa po nitong masamang lingkod ay pinabilanggo niya. Amen? At ito po ay nakita, ito po ay nalaman ng mga kamanggagawa. Kaya, ang ginawa po ng mga kamanggagawa, dahil doon sa nangyari, nagsumbong doon sa amo. Sinumbong yung ginawa nung lingkod na pinatawad ng may utang na milyon-milyon. Pinatawag. Sabi po nung amo, napakasama mo. Ikaw, milyon-milyon yung utang mo. Nakiusap ka sa akin, pinatawad kita. Samantalang ay yung kapwa lingkod, nakikiusap sa iyo, hindi mo pinatawad, pinabilanggo. So, ang ginawa po ng amo doon sa may milyon-milyong na yun, ay ipinabilanggo hanggang sa makabayad sa utang. Ano po? So, sabi po doon sa talinhaga, kapag daw hindi tayo nagpatawad, ganun din po ang gagawin sa atin. Amen? So, ano ba yung aral na matututunan po natin doon? Una, hindi kinukwenta ng Diyos ang ating mga kasalanan. Hello. Hindi niya kinukwenta. Kasi sabi po doon sa John 3:17 na parito isinugo ng Diyos Jesus sa lupa upang ang mga tao ay hindi hatulang maparusahan, kundi iligtas. Hello. Sabi mo sa iyong katabi, grabe yung grace ni Lord, ano? Hindi, di ba, yung inawit natin kanina, hindi tayo karapat-dapat eh. Tuusin mo, kinahabagan laan tayo niya. No? Pangalawa po, kung kukwentahin ng Diyos ang ating mga kasalanan, dapat tayo mabilanggo. Hello? Pero hindi po niya ginawa. Di ba, Roma 8:1, sabi doon ay, ang nakipag-isa kay Kristo, hindi nahahatulang maparusahan. Grabe yung grace ni Lord eh. Amen. Dapat po, lagi po yung inaalala natin. At ito namang grace ay lagi niyong narinig sa akin na ipinapaliwanag ko. Pero para po sa bago, ano ba ang kahulugan ng sinasabing grasya? Ulitin ko. Pag sinabi pong grace, halimbawa, ikaw po isang magulang, pinatay ang anak mo. So yung anak mong na pinatay, ang ginawa mo na magulang, kung ano yung ginawa sa anak mo, yun din ang ginawa mo doon sa pumatay sa anak mo. Ang tawag doon, vengeance, paghihiganti. Kung yun namang anak mo ay napatay, ipinagpaubaya mo na sa batas. Siyempre may batas eh, di ba? May batas po ang Republika ng Pilipinas. Ang tawag naman po dyan ay justice. Amen? Una, vengeance, justice. Pero kung yung pumatay sa anak mo, ang ginawa mo ay kinalinga mo pa, inampun mo pa, inalagaan mo pa. Yun po yung grace. Hello? Ganun po ang ginawa sa atin ng Panginoon Hesus. Tayo po ang nagkasala. Tayo nagrebelde. Pero napunta siya dito sa lupa, napako sa krus para sa ating kasalanan. Amen? Hindi siya nagtuos, kundi iniligtas tayo. Hindi tayo karapat-dapat. Yun ang grace. Sabi mo siya ang katabi, grace. Naintindihan niyo na po yung grace. Di ba? Alam niyo po, sabi po dito sa Ephesians 2:8, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ang kaligtasan ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Regalo. Sabi mo sa katabi, regalo. Kaya yung statement of faith natin, di ba? Anak nakalagay yan dyan. Salvation is only by God's grace and through faith in Christ alone. Yung po nasa Ephesians 2:8. Dahil sa biyaya lamang ng Diyos, sa pamamagitan ng ating pananampalataya kay Kristo, kaya tayo po ay naligtas.
Kaya, anong dapat natin gawin? Ano ho? Forgive our ex-boyfriend. Amen? Hello? Hello? Forgive our ex-girlfriend. Forgive our manager. Forgive our teacher. Forgive our parents. Kung meron man tayong hindi magandang pananaw sa ating magulang. Forgive our neighbor. Forgive our classmate. Forgive our siblings. Forgive our pastor. Baka may hinanakit po tayo sa ating pastor. Amen? Forgive our brother and sister in Christ. Forgive our government official. Amen? Hello? Dahil tayo po ay pinatawad po ng Panginoon. Sabi nga po rito sa Mateo 6:14 to 15. Sabi po rito sa Mateo 6:14 to 15, sapagkat kung pinapatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong amang na nasa langit. Ngunit, kung hindi ninyo pinapatawad ang iba, hindi rin naman kayo patatawarin ng inyong amang nasa langit. Amen? Choose, forgive, always. Yun po yung unang C. Number 2, C. Celebrate others' victory. Amen? Dito po sa Roma chapter 12, verse 15, makigala kayo sa mga nagagala. At makitangis sa mga tumatangis. Ibig sabihin ang keyword dito, makigalak. Magalak tayo sa tagumpay ng iba. Hello? Di ba? Kasi sa mundo, majority sa mundo, ayaw nila magtagumpay po yung iba. Hello? At minsan nakakasingit yan sa isipan natin. Kahit po sa akin, minsan sa atin. Pero ang kaibahan lang ng mananampalataya na pinapatnubayan ng banal na Espiritu, may conviction agad. At nagsasabi na, ikaw sa grasya lang ng Diyos naligtas. Dapat patay ka na nga Dapat hindi ka na nakaligtas sa sakit mo. Pero buhay ka. Amen? Hello? Ba't hindi ka magagalak sa iba? Amen? Alam niyo po, may istorya sa Bible. Ano ho? Dito po sa 1 Samuel 18, chapter 18, verse 6 to 7. Ito po yung tagpo na napatay ni David si Goliath. Siyempre, problema po ng bansa ayon, pero isang bata ang nakapatay doon sa stronghold sa bansang Israel. Ngayon, pagkatapos po ng labanan ngayon, siyempre, di ba, dapat matuwa po yung hari. No, si Haring Saul. Dapat matuwa siya kasi may bayani doon sa kanya nasasakupan, si David. Pero ito ang resulta Sabi po rito, sa 1 Samuel chapter 18, verse 6 to 7, matapos mapatay ni David si Goliath, nagbalik na si Haring Saul at ang kanyang mga tauhan. Sa bawat bayang madaanan nila, sinasalubong sila ng mga kababaihang umaawit at sumasayaw sa saliw ng mga tamburin at alpa. Ganito ang kanilang awit. Pumatay si Saul ng libo-libo. Si David ay 10,000. So, hindi mo mapipigilan yung galak ng mga kababayan. Kasi naitumba si Goliath na problema nilang malaki Pero, iba po yung response ni Saul. Kasi, ang awitan po ng mga kababaihan, nakapatay si David, nakapatay ng 10,000. Si Saul naman ay sa 1,000. Ay tingin po ni Saul, tauhan lang niya si David Ito wala Ito isa ko lang sundalo Pero parang siya na yung kinikilalang hari. Iba po yung response ni Saul. Dapat magalak nga siya kasi ginamit si David Ano ho? So makikita natin na, at sa totoo naman po, in-appreciate din naman si Saul Hindi naman siya inatsupwera Di ba? Hindi naman siya isinantabi umaawit din naman ng mga tao sa kanya
ang mabigat lang, parang tingin niya, nasa pawan siya ni David kasi 10,000 libo yung napatay ni David, ang kanya 1,000. Pero, hindi na dapat yung isipin yun eh. Ang mahalaga, na-appreciate siya. Amen? At achievement niya yun. Hello? Di ba pagpapala na yun? Pero ang pumasok po sa halip na makigalak si Saul, ay, nainggit. Hello? Amen? Di ba, kung kayo po'y magulang, mas magaling pa sa inyo yung anak nyo, di ba matutuwa kayo? Hello? Kung may umusbong na mahusay at magaling. Hello? Kaya nga sabi doon, makigalak. Palakpakan po natin ang Panginoon po. Alam niyo po, doon sa story din po ito, doon sa Mateo chapter 20, verse 1 to 16. Ito po ay tungkol naman doon sa talinhaga, tungkol sa may-ari ng ubasan. Ano ho? At ito pong may-ari ng ubasan ay naghahanap po siya ng mga manggagawa. Ano ho? Yung may-ari ng ubasan, ito po ay ang Panginoon. Ay yun naman mga manggagawa, tayo po yun. Ano ho? Di ang ginawa po nitong may-ari ng ubasan, sa Mateo 20, 1 to 16 yan, ay ang ginawa po niya, umagang-umaga. Naghanap siya doon ng mga tatayo-tayo. Sabi niya, magtrabaho kayo sa aking ubasan, bibigyan ko kayo ng isang salaping pilak. Ano po? Yung pong isang salaping pilak o isang denaryo, sa kultura po ng mga Hudyo, sapat po itong panggasto sa isang araw. Amen? Sabihin, makatatawid. Ibig sabihin, masasapat. Ano, sa minimum. Amen? Ano po? So, di nagtrabaho. Lumabas po siya ng alas 9. Naghanap na naman siya. May nakuha na naman siya manggagawa. Lumabas din siya ng alas 12, alas 3, at nung alas 5. Hello? Basta yung mga nakita niya na walang ginagawa, binigyan niya ng trabaho. Ngayon, nung tapos na po yung trabaho, pinatawag ngayon ng may-ari sila. Ngayon, yung halos 1 oras lang ang nagtrabaho, alas 5 na, ang ginawa, siya po yung unang pinatawag, binigyan po ng isang salaping pilak o isang denaryo. Amen? So, parang nakapagtrabaho lang siya ng 1 oras. Samantalang yung iba, umaga pa. Amen? So, nagreklamo po ngayon yung pumasok ng alas 9, pumasok ng alas 12, ng alas 3. So, ina-expect nila, siguro, mas malaki ang matatanggap natin. Kasi ito, 1 oras lang ang nagtrabaho, tumanggap ng 1 denaryo. Tayo, umaga pa. Pagpalagay na, hindi naman nakalagay sa Bible, alas 6 siya nagsimula, 6 to 6. Di 12 hours. Siguro 12 denaryo yun. Ina-expect, amen? Pero ang ginawa po ng may-ari, lahat sila tigi-tigi sa laang denaryo. 1 salaping pilak. May nagreklamo. Bakit daw ganun ang upa nila? Samantalang sila'y maagang nagsimula. Amen? Ito po yung sagot ng may-ari. Sabi po rito sa Mateo 20, verse 15. Sabi po niya, Mateo 20, verse 15. Wala ba akong karapatan gawin sa ari-arian ko ang aking maibigan? Kayo ba'y naiinggit dahil ako'y nagmagandang loob sa iba? Hello? Sabi dun sa isa, di ba nag-usap tayo, bibigyan ko kayo ng 1 denaryo? Yun ang pinag-usapan natin. Kunin mo, umalis ka na. Hello? Wala naman siya sinabi. May usapan niya 1 denaryo Hello? Masama ba na makigalak ako o pagpalain ko yung iba? Kahit 1 oras lang silang nagsimula. Amen? Alam niyo po, ganun po ang paghahari po ng Diyos. Ano ba ito sa spiritual? Alam, di ba, pagka binasa niyo po ang konteksto nito, mayroong mauna na mahuhuli. Amen?
Hello, meron namang mahuli na mauna. Ibig sabihin, alam niyo pa pagdating ng takdang panahon, pantay-pantay lang ang tingin sa atin ng Diyos. Amen? Pantay-pantay lamang yung pagmamahal ng Diyos sa atin. Ano man yung nakayanan natin, ano man yung effort natin. Kasi ang Diyos nga nagbigay sa atin ng kakayanan ng bawat isa po sa atin. Hello? Ganun po ang Diyos. Sabi mo sa katabi, ganun ang Diyos. So, mahalaga po, makiselebrate tayo sa tagumpay ng iba. Hello? Ano po yung number 2? Celebrate others' victory. Ano po yung number 1? Choose, forgive, always. Panghuli. Sabi po rito sa panghuli ay compassion for the lost soul. Isa sa katangian po ng Diyos ay mahabagin siya. Sabi po rito sa Mateo 9:35 to 36. Nilibot ni Jesus ang lahat ng mga bayan at nayon doon. Nagtuturo siya sa kanilang mga sinagoga at ipinapangaral ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinagaling din niya ang lahat ng mga taong may sakit at karamdaman. Nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat sila'y nanlulupaypay at litong-lito, parang mga tupang walang pastol. So, nature po ni Jesus yun. Kaya nga siya naparito sa lupa para hanapit, iligtas yung naligaw. Nung naglibot siya, nakita niya mga tao, lito, lupaypay, walang patutungan. Ang gusto po ng Diyos, iligtas ang lahat ng tao. Kaya nga sabi, di ba, sabi sa 1 Timothy chapter 2, verse 1 to 4, ipanalangin niyo lahat ng tao, lahat ng namumuno, dahil gusto kong maligtas ang lahat. Amen? Basahin niyo po yan. 1 Timothy chapter 2, verse 1 to 4. Yun ang heart ng Panginoong Jesus, mahabagin. At doon sa Lucas 15:20, alam naman yung istoryang ito yung alibughang anak. Ito'y hindi bago, paulit-ulit lang po ito. Doon sa Lucas 15:20, di ba ito po yung anak ay buhay pa yung tatay niya, kinuha na yung mana, nagpakalayo-layo. Amen? Namuhay ng hindi wastong pamumuhay. Pero yung tatay mahabagin pa rin. Amen? Hello? Hindi niya nalimutan ang kanyang anak. Bagaman yung anak niya may desisyon na. Pero itong tatay nag-iintay. Amen? Tanyo po, doon siyempre, siya ay naghirap. Ang hirap palang mawalay sa kalooban ng Diyos. Ang hirap palang malayo sa purpose ng Diyos. Ang hirap palang maputol ang relasyon sa Ama. Ganito po yung nangyari sa anak. At na-realize niya na sa bahay ng aking ama, hindi ganito dapat ako. Kasi doon may katulong pa. Siguro sabi niya, doon nakakahigop ako ng mga sabaw-sabaw, sabaw ng bulalo, di ba? May barbecue pa. Samantalang dito, naghihirap ako. Pero sabi niya, doon sa Lucas 15:20, sabi niya, at siya'y nagpasyang umuwi sa kanila. Malayo pa'y natawa na siya ng kanyang ama, at dahil sa matinding awa, ay patakbo siyang sinalubong niyakap at hinalkan. Sabi doon, naawa. Ganun po ang Diyos Amen? Kahit marami tayong pagkukulang, hindi tayo deserve. Sa purpose pa rin siya nakatingin sa atin. Dahil doon sa tinapos na trabaho ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Hindi ito yung punto doon, nung bumalik siya. Diba? Masaya po yung ama, nakigalak. Patayin ang pinatabang guya. Suutan ng singsing. Sandalyas. Bihita ng damit na maghara. At makikita po natin na tayo magdiwang. Nakigalak yung ama. Pero ang point dito yung kapatid niya. Amen. Hello? Yung kapatid niya na hindi naman umalis sa tatay niya, ay nagtampo, nagselos. Sabi po nung panganay, ayaw pumasok sa loob kasi nakita niya may nagsasayahan At kinausap siya ng ama. Sabi niya, dapat maging masaya ka kasi itong kapatid mong ito ay nawalay, bumalik.
Samantalang ikaw ay kasakasama ko. Sabi noong panganay, samantalang ako, pumaparito yung mga kaibigan ko, hindi mo man lang kami na ipagpatay kahit isang bisirong kambing. Samantalang itong anak mo na umubos ng kabuhayan mo, nagbalik, nagsaya pa, nagpatay pa kayo. Lagi po sinasabi ng Ama na kasama kita. At kung ano ang ayan, praise God. Ano po? So, nasa flow na po tayo ng Holy Spirit. Sensitive po tayo. So, kung anong meron ka, kung anong meron ako, yun ay sa'yo. Hello? Anong makikitang aral po natin dito? Yung Ama nakikigalak. Amen? Sa pagbabalik ng kanyang anak. Yung Ama mapagpatawad. Hello? Yung Ama may habag. At sila po ay nagsaya. So, alam niyo po yung God treat us, we are accepted. Tanggap po tayo ng Panginoon. Ano man nakaraan natin, ano man po ang pinagdaanan natin, accept ka ng Panginoon. We are precious. Mahalaga tayo sa Panginoon. At we are forgiven. Ano po? Tayo po ay pinatawad po ng Panginoon. Tinapos na yung sa krus. Sabi nga po rito sa Ephesians 1:7, tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo at sa gayon ay pinatawad na ang ating mga kasalanan. Ganun kadakila ang kanyang kagandahang loob. Hello? So, palakpakan po natin ang Panginoon. Tatlo po ang napag-aralan natin. How to overcome when you have offended heart. Number 1, choose to give. Choose to forgive always. Celebrate others' victory. Compassion for the lost souls. So, tayo po ay tumayo at tayo po ay umawit po sa Panginoon. Mahalaga na lagi po natin naiingatan ang ating puso. Ano? Nasa mundo pa tayo. Hindi pa tapos ang Diyos sa atin. Yan na lamang yung sandata natin pinakamatibay. Yung ating puso. Sapagkat ang Diyos po ay nakatingin sa puso. Alam niyo po, sabi po sa Jeremiah 17 verse 10, ibe-bless tayo ng Diyos ayon sa ating pamumuhay, ayon sa ating ginagawa, ayon sa ating puso, motibo ng ating puso. Kaya, ang gusto po ng Diyos, magpakumbabalaan tayo, i-appreciate natin siya. Tayo po ay hindi po karapat-dapat, pero kinahabagan po tayo ng Diyos. Alalahanin natin yung marami ng sagot ang Diyos sa ating panalangin. Marami na tayong nalampasang pagsubok at problema, pero narito ka, nakatayo ka sa kanyang harapan at nire-recognize mo yung kanyang kabutihan sa ating buhay. Alalahanin po natin yan. No? Umabot ka ng ganyang edad, ang dami ng answered prayer, ang dami mo nang nalampasang pagsubok. Kasi ang Diyos, kahit kailan, hindi po tayo iniwan, nag-iintay siya. Kagaya ng Ama doon sa alibughang anak. At dapat
pag-ukulan ng habag at wagas mong pagsinta. Gawin natin itong panalangin. Habang walang kakayanan, masuklian ka na mabuti sa lahat mong ginawa. Habang hindi karapat-dapat, pag-ukulan ng habag at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanan, masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Yakap mo ako sa aking karumihan, inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran, kahit minsan ay di nabahiran ng kabanalan, walhatian. Salamat sa sumpulang biyaya mo. Gawin natin itong panalangin. Ito po yung pagkakataon. Kausapin natin ang Diyos. Bumabad tayo sa Kanyang presensya. Ano po? Kapag nakababad tayo sa presensya ng Diyos, comfort po yan. Kapag tayo po'y nananalangin, nako-comfort tayo. Kapag tayo nananalangin, may naaayos. Pag tayo nananalangin, may nabubuo. Pag tayo nananalangin, may iniligtas ang Diyos. May nangyayari sa spirit realm. Sa lahat mo ginawa, iyakap mo ako sa aking karumihan, inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Iyakap mo. Taas po natin ang ating kamay. Sambahin natin ang Diyos. Nilikha tayo ng Diyos para sambahin siya. Nilikha tayo ng Diyos para mahalin siya. Nang tumbasan, O Diyos ng katarungan at katwiran, kahit minsan ay di nabahiran ng kabanalan, walhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukulang biyaya mo. Ang biyaya po ng Diyos, niyayakap tayo ng biyaya ng Diyos. Niyayakap tayo ng habag ng Diyos. Nagagalak siya. Pag tayo'y lumalapit sa Kanya, nagagalak siya. Pag kumukonekta tayo sa Kanya, bumabalik tayo sa Kanya. Namimiss tayo ng Diyos.
gusto niya, lumapit tayo sa Kanya. Iniintay tayo ng Diyos. Malawak pa kahit sa aking mga Pinapagaling tayo ng Diyos. Spiritually, physically, mentally, emotionally. Salamat sa Siya ang gumagamot sa ating puso. pulang biyaya. Habang tayo nagpapakumbaba sa Kanyang harapan, nagkakaroon tayo ng kapayapaan. Mo ako sa aking Habang inaawitan natin siya, lumalakas tayo. Mahalaga ang panalangin mo. Yung binibigkas mong panalangin ngayon, protection niya sa pamilya mo. Habang nananalangin ka, iniingatan ng Diyos ang mga mahal mo sa buhay sa ibang bansa, sa ibang probinsya, sa ibang lugar. Mahalaga ang relasyon mo sa Diyos. Tanggap ka ng Diyos. O Diyos ng katarungan at katwiran, kahit minsan ay di nabahiran ng kabanalan, walhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko. Salamat sa sukdulang biyaya mo. Papasalamat po kami, O Diyos, sa sukdulang biyaya niyo po sa aming buhay. Kami na mga magulang, ama, ina, dalaga, binata at bata, naririto, maging yung mga nasa live stream, maging nasa ibang bansa. Maraming salamat po sa inyong pag-ibig. Salamat din po sa pagpapatawad nyo sa aming buhay. Hindi man po kami karapat-dapat, pero pinatawad nyo kami sa pamamagitan ng anak mong sa Jesus. Lord, ngayon po umaga, pinapatawad din po namin ng mga nagkakasala sa amin. Ang aming kapwa, sino man tao, inire-release namin ang pagpapatawad sa kanilang lahat. Maging sa aming bansa, barangay, bayan. Lord, we release forgiveness, Panginoon. Dahil sa inyong grasya, kami po ay iniligtas nyo. At ngayon, naging anak mo kami. Maraming salamat po. Kung ngayon po kailangan nakadalo, na nasa bahay man kayo, nasa ibang bansa man kayo, narito man kayo, sumunod po kayo sa akin panalangin, sabihin nyo po, Panginoong Jesus, salamat po sa inyong habag, sa inyong biyaya. Ako'y isang makasalanan. Salamat sa kapatawaran. Maghari ka sa aking puso bilang Panginoon at tagapagligtas. Amen. Ako na lang po mananalangin, Lord. Pagpalain niyo po yung mga tumanggap ngayong umaga. I-bless niyo sila. Narito man sila sa Pilipinas, nasa ibang bansa. Sila po'y magtatagumpay. At sila po'y mapupunta sa mga lugar na kung saan ay may ginagawang pagsamba. Sa kanilang mga probinsya, bansa, kung saan ipinapangaral na sa Jesus, ang tanging daan, katotohanan at buhay patungo sa Ama, dalhin niyo po sila doon, O Diyos, na sa Jesus lamang ang tagapagligtas. I-bless niyo sila, maging ang mga bawat naririto, nasa ibang bansa, pagpalain niyo. Laging balot ang dugo ni Jesus ang aming mga pamilya. Walang aksidente, walang sakuna, walang trahedya. Lord, i-bless niyo po ang pamilyang Pilipino. I-bless din niyo po ang mga OFW. At i-bless niyo po ang mga simbahan. I-bless niyo po ang aming gobyerno. Alam namin, ang Pilipinas may pag-asa. Kayo po ang may kontrol ng lahat ng bagay at alam namin na sa aming panalangin may ginagawa na po kayo.
Not my will, but your will be done sa aming bansang Pilipinas. Salamat sa kapayapaan sa puso ng bawat isa. Bless niyo po ang kabuhayan ng bawat isa. Anointing of Joseph ay dumaloy. Narito man sila sa Pilipinas na sa ibang bansa. Lord, anumang panahon, hindi kami magkukulang. Kagaya ni Joseph, sa panahon ng tagutom, meron silang nakukunan. Meron silang iniimbak. At sa panahon naman ng kasaganaan, ay nandoon po, nag-ipon sila. At panahon ng tagutom, meron din po sila. Salamat sa wisdom, salamat sa pag-ibig sa pamilya ng bawat isa. Yung mga anak nila at po na nag-aaral, lahat sila ay gaganda ang buhay. Kahit na entablado. Lord, we are blessed sa umaga pong ito. Hindi lamang kami, lahat ng churches sa Pilipinas, pagpalain niyo. Salamat sa inyong habag at grasya. Napakabuti mo po sa aming buhay. At sa amin po, Ama, na pagpartek po ng tinapay ngayong umaga. Ang tinapay na sumisimbolo ng katawan ni Jesus. Magpapartek kami. Meron kami kanya-kanyang kaloob. Sa pagpartek namin ito, may responsibilidad kami na dapat gawin habang nasa mundong ito upang mapalakas ang katawan ni Kristo. Hindi man kami magpare-parehas na mga kaloob, pero yan po ang buhay namin, maglingkod po sa inyo. At sa pagpartek namin ng grapes na sumisimbolo sa dugo ni Jesus, wala nang condemnation. We are free, O Diyos. Wala nang condemnation sa sino man nakipag-isa kay Kristo. We are blessed. In Jesus' name we pray. Amen and amen.